Okay, maraming salamat. Andito na tayo sa second segment. At maraming salamat, partner. At mamaya, kasama natin si Doc Homer. Ikaw na partner, mamaya mag-introduce sa kanya. At dito sa second segment, pag-usapan natin yung tungkol sa prosthetic. Ayan. At syempre, kailangan natin na babatiin pala natin si Sir Fred Reyes, Ma'am Estinela Reyes, kumusta po kayo? At sa lahat, sa lahat ng sumusubaybay sa atin, pati na si Ma'am Iba Hover dyan sa Germany. Ayan, at saka si Ma'am Rimchi Mier dyan sa Australia, si Tumski sa Australia, at saka sila si Mike Bilingan dyan sa si Mike nasa Dubai. Ayan, kumusta po kayo? At sa lahat sa sumusubaybay sa atin. Ayan, syempre dito sa Pilipinas, dyan sa Camarines Sur, kumusta po kayong lahat dyan. At saka syempre sa lahat, pati na sa ating mga andito, si tulad ni Ma'am Ella Seson. Ayan, kumusta po kayo? Dito na kami sa second segment. Kasi maganda partner yung pag-uusapan natin ngayon, partner, tungkol sa prosthetic. Kasi nung nag-medical mission kami, partner, yung medical mission sa May Arayat, Pampanga, napag-usapan namin yung libreng, siyempre, di ba, laki ng ginagastos pag ganun. Isipin mo, nasa 70,000 to 100,000 yan ang gastusin. Napag-usapan na meron palang libre. Meron nung mga mabubuting loob na nagbibigay sila ng libre sa atin. Ang guest natin ngayong araw na ito is a doctor of medicine considered as what we call physiatrist. His name is Dr. Homer Torres Janco. Now, he's also fellowship training in sports medicine. So talagang sa sa Department of Medicine sa Philippine General Hospital. At saka nag-residency din siya, training program sa Philippine General Hospital din, no? So makikita mo na yung medical internship niya, PGH din ng University of the Philippines. So makikita natin na siya ay maraming hinahawakan ngayon ng mga development foundation as consultant on orthotics and prosthetics and e-consulta package since 2012 pa. He's a board member of Peak Form Biopolis Sports Medicine Center. And then siya din po ay board member ng Consortium of Orthopedic Rehabilitation and Rheumatology Specialists or course, no? Mega Clinic under Keralty Clinic, elected May 27, 2015. So he's also in the Angeles University Foundation School of Medicine guest lecturer. So siya ngayon, butit binigyan tayo ng pagkakataon maging guest siya. Andyan na siya ngayon, si Dr. Homer Janco po. Magandang hapon po sa inyo. Good afternoon, Sir Hill and Sir Fred. Maraming salamat po sa pagkumbida at nabibigyan tayo ng pagkakataon makapag-share. Besides yung expertise ninyo, gusto rin malaman ng mga tao na kayo ay nagbibigay ng libreng prosthetic. Ano ba ang kanyan, Doc? Ano ba talaga ang anong requirement para magkaroon ng libreng prosthetic? Thank you po sa question. So, ang libreng prosthetic natin, available po yan through the Kapampangan Development Foundation. The requirements, very basic lang, PhilHealth card. So, yung mga may PhilHealth, 18 and above, yan ang pwedeng bigyan natin ng prosthesis. So, ang prosthetic na available sa atin sa foundation is lower extremities. So, wala pa tayo sa kamay. Ang meron po tayo lahat is sa baba, sa paa at sa legs. Yan pong above knee amputation prosthetic and below knee amputation prosthetic. Tsaka yung tinatawag na SIMS prosthetic, tsaka yung yung sa tuhod po, kung doon siya naputulan sa tuhod, pwede rin natin babigyan ng prosthetic. Libre po lahat through PhilHealth po ang program natin. So, same din po, tulad po yung mga alam natin programa ng PhilHealth, yung mas kilala po yung sa Catarata, diba? Libre po yan, yung sa Operation Smile, yung sa mga bingot, sa mga cleft palate, libre din po. Ganon din po through the expanded Z program of the Z-Morph program ng PhilHealth. Expanded na rin po tayo for prosthetics
and orthotics din po. So aside from yung libre pong paa na artificial, yung ano rin po, yung mga orthotic device, yung mga para sa mga nasa-stroke, yung mga nakatabingi yung paa, pwede siyang idiretso ng yung plastic na minomold dun sa ankle foot orthosis. Kasama din po siya. So, aside from that, kasama na rin po, yung para makakakuha ng paa, is yung libre na rin po yung therapy session nila dun sa foundation. Kasama din po yun hanggang makalakad po sila ng maayos, yung with training na kapag sila, nakakabil sila ng paa, hindi na namin sila iwanan, oh may paa ka na, bahala ka na. Libre din po pati yung physical therapy nila. Kahit before po nila makatanggap, kasi susukatan muna yan, it takes a bit of time. Yung even before yung inaantay pa lang nila yung paa nila, pwede na rin sila mag-therapy po doon sa foundation. Kaya napakaganda po ng program po na yan dahil po libre po lahat. And yung sa e-consulta naman po, pati yung consultation nila, libre na. Ibig sabihin, pati yung mga laboratory, sinasama na rin yung mga fasting blood sugar, total cholesterol, yung mga creatinine, mga X-ray, ECG, libre din po yun through Kapampangan Development Foundation. So napakaganda po kasi accredited po kami ng PhilHealth for those services. So yung KDF, they also have for cataract and for other optical, optometry, and ophthalmological cases. At meron din tayo for cleft lip and palate. May ENT rin tayo doon at mga ophthalmologists. So, napakaganda po dito sa Pampanga na meron tayong ganitong service. And part lang po ako doon. So, sa akin po yung part ng e-consulta at saka yung orthotics prosthetics. Yan po yung aking position po doon sa foundation. So, ako po yung nag-screen ng lahat po ng mga for prosthesis and orthosis saka yung sa e-consulta package. Doc Homer, may nagtatanong kung ano daw hotline number nyo kung sakaling mayroon silang i-inquire. Oo, kasi... Yes po, yung number po namin, kung pwede po namin i-share yung 0921-831-5540. 0921-831-5540. Tapos yung KDF landline and natin, ibibigay ko rin po. Okay. Meron din po tayong Facebook account, yung KDF Libreng Paa. Kapampangan Development Foundation Libreng Paa. At saka yung nyo, no? Magbibigay pa po ako isang number para dalawa po yung pwede nyong i-contact. Yung isa po, 0951 524-9846. Bale, meron po tayong Facebook page, yung Home Remedy. Isang word lang. Home Remedy. HOMEREMEDY. Home Remedy. So, naka-update po tayo doon yung mga activities natin, yung mga medical mission, yung nabanggit nga ni Brother Fred. Tsaka yung yung mga iba po nating mga advocacy. Kasi nga, naggagawa tayong medical missions, and we're also giving away, aside from mga prosthetics, orthotics, meron din po isang foundation na pinupuntahan, nagbibigay naman ng libreng wheelchair. Pero of course, that's a different topic. Doc, doon lang ba sa Kapampangan Foundation Medical ang operation? Kailangan doon sa isang lugar o may ibang lugar pa pwede puntahan? Yung doon sa Kapampangan Development Foundation, nandun po yung facility natin na gumagawa ng prosthesis. So, yung lahat po ng mga prosthetics, orthotics, andun po yung laboratory. Kasi kailangan ng malalaking gamit yun, yung may malalaking mga stove yan, yung oven, yung pangluto. Pangluto ng stamp, or yung pinaka receptacle niya, di ba, para dun sa paa. Kaya andun lang siya sa San Fernando. Pero yung operations natin, meron tayo minsan nagta-tie up with a barangay or a regional health unit. Kunwari meron silang naipon na mga 30 to 40 amputees. Pwede rin po kami na yung pupunta doon para makasave po ng isang biyahe yung mga PWD. So ang mangyayari doon namin sila susukatan. Pwede kasi natin sukatan mobile Kasi kailangan ng plaster of Paris, kailangan ng molde. Umoldehan siya doon,
Tapos i-register lang namin lahat sila sa PhilHealth. Tapos babalik namin dun sa sa foundation. Yun lang sa awarding. Yung screening pwede namin gawin mobile tayo dyan. Pero yung awarding, kailangan dun sa pupunta na sila sa San Fernando para kunin yung paa nila. Kasi kailangan silang palakarin, kailangan silang sukatan uli, or yung parang nagta-troubleshoot tayo kung meron kailangan i-adjust dun sa prosthetic. Dun yun lahat ginagawa sa foundation. Sa San Fernando siya. Yung Kapampangan Development Foundation is located along MacArthur Highway, yung National Highway. So, malapit lang siya sa San Fernando exit from Expressway. Kung coming kayo from Manila, lalabas lang kayo San Fernando exit, papunta kayong MacArthur. When you hit MacArthur, nandun na po yung Kapampangan Development Foundation sa crossing nun, yung sa crossing. So katapat lang niya yung Victory Liner, malapit din lang siya kung magko-commute yung mga pasyente or yung mga PWDs. At malapit din siya sa McDonald's. Nasa likod lang yung McDonald's. Siguro, Doc, makakatulong din ang program na to, yung sa Kalikasan Kalusugan program ng free sasakyan para magdala doon, susunduin. Pwede namin i-offer din dito sa Radyo Kalusugan para matulungan din yung programa nyo. Kasi mahirap kaya, Doc, na putol yung paa mo pagkatapos magkukommute ka. Ayan, para hindi naman kayo masyadong mahirap. Tama. Pwede kayong mag-coordinate sa amin, Doc. Halimbawa, mayroon kayo dito sa Maynila, Payatas, or... Ay, wow, thank you po. Yan nga po ang isa sa mga main natin. Deterrent sa mga patients. Yung mga nare-reach namin sa Facebook or sa ipag tumatawag, ang sinasabi nila usually, nahihirapan silang pumunta. So, malaking bagay po yung transportation. So, yun nga po. Napakagandang napakaganda. Dito sa Radyo Kalusugan, dito sa Kalikasan Kalusugan, sa Radyo Kalusugan, mag-o-offer po kami na kami po ang susundo kung mayroon. Mag-coordinate lang po tayo, Doc, para magkatulungan tayo. Thank you po, Brother Fred. Mabuhay po kayo. Marami tayong matutulungan dyan. May tanong, Doc. Pagkadating ba doon para ilang days pa sila? Kasi sabi mo, i-rehab pa sila. Do they have to stay there for several days? Ganito po yun. Yung sa mga nakatira po, malapit doon sa foundation. Swerte po sila kasi, di ba, padali lang silang magpa-therapy, di ba? Pwede sila magpunta 3 times a week, twice a week. Pero syempre, kung malayo yung pinanggagalingan, hindi naman nila pwedeng i-commute yun araw-araw. Kung galing pa siyang Laguna or galing pa siyang Batangas. Sabihin, as far as kahit nga yung Maribeles, malayo-layo pa rin din yun sa amin. Meron po kami doon parang dormitory na free po siya magstay yung mga pasyente doon. Kasi doon din yung dormitory ng mga nagpapa-opera sa katarata, sa mga cleft lip and palate. Sa KDF din po yun. So they can stay there. Kaya meron kaming mga nabigyan as far as Bicol. Ang ginawa nila, nag-stay in na sila, hinintay na lang nila na magawa yung prosthetics nila. Since nang nasukatan sila, nag-stay in na sila doon. Tapos nagte-therapy din sila habang nandun sila. Of course, ang mabibigyan lang po ng foundation is yung lodging. Pero yung pagkain po, sila na po yung magpo-provide nun sa kanila. Pero pwede sila po? Anong capacity ng dormitory nyo? I think there are around 15 beds doon eh. So, hindi naman yung laging napupuno. Kasi yung sa cataract, usually nag-stay over lang sila. Usually, mga 2 to 3 days. Kasi magpapalaboratory sila, magantay sila ng resulta. Kung cleared sila, tuloy na sila dun sa operation dun sa second or third day. Okay, good. Tapos uwian din naman ng cataract eh. Hindi naman matagal. Yung pati yung cleft lip and palate, uwian din yun. Meron kaming schedule po ng screening. Yung mga pasyente kasi lahat, before sila sukatan, kailangan mag-screen. Ibig sabihin po, ika-qualify din siya. So aside from PhilHealth, syempre kailangan din kung i-check sila kung kaya ba nilang gamitin yung prosthesis. Baka kasi may kalimitahan sa conditioning nila, kailangan pa nila magpa-therapy bago sila sukatan. Kasi syempre, ang bawat prosthesis na gagawin,
binabayaran ni PhilHealth. Ayaw ni PhilHealth yung nasasayang yung binabayaran na hindi magagamit. Kaya kina-qualify din namin sila para maging ready sila sa prosthesis. So meron pa nga cases, kunwari, putol yung paa niya tapos may stroke siya. Siyempre, mahirapan siyang gumalaw kasi kahit na buo yung paa, mahirapan gumalaw. Papalakasin mo kasi ang stroke, pwede naman gumalaw yan. Pwede rin lumakas yan. Ka-qualify ko ngayon. Pwede ka na ba ngayon na bigyan ng prosthesis, makakagalaw ka kung bibigyan ka. Pero kung hindi pa, ibigyan natin ng therapy program muna. I-ready muna natin siya bago sila sukatan. So, ang masusukatan lang, yung talagang may kakayanan na maglakad with a prosthetic. So, that's my job. That's my job description also. Dun sa, I have to make sure na lahat ng susukatan, kapag binigyan na sila ng prosthesis, magagamit nila. Or malaki yung chance nila na makakabalik sila sa trabaho or makakabalik sila dun sa dati nilang ginagawa. Kasi kung hindi, kung mahina talaga, kahit anong gawin mong therapy, hindi na natin isasuggest yung prosthesis. Magsasuggest na lang tayo ng wheelchair para sa kanila. Hindi po siya nasisira kahit nababasa, Dok. Halimbawa, magsasaka, nasa umahan, nagagamit pa rin pala niya. Akala ko yung ano na yan, hanggang... yung prosthetic namin, hindi siya waterproof. Ang ginagawa namin, pinapabalutan namin siya ng plastic. Yung cling wrap. Worst case scenario na yun. So, or yung kapag magsasaka sila, nilalagay nila ng plastic bag, tinatali. Hindi kasi siya pwede mabasa. Pero pwede pa rin siya magamit. Basta maganda yung niya. Huwag lang mabumbutas, no? Kasi baka pag pumasok yung tubig, masira ta. Ay, Doc, may tanong lang ako. Kunyari, mga na-stroke na patient, di ba, mahirap nilang ituwid yung paa nila? Does it mean that yung available na binanggit ng prosthetic, that would give them easier way for rehabilitation? Meron bang ganon? Meron pong ganun. Minsan, mas, kunwari, na-amputate yung weak side or yung side na may kahinaan. Pwede nyo lagyan ng prosthetic kasi kung malakas naman yung hips niya, yung sa lower extremity niya, matuturuan din talaga paglakad. Doc, ang ibig ko sabihin, Doc, impaired lang siya, walang naputol. Can you have one para maituwid niya? Meron kayong binibigay na ganon? Tama yung orthosis po. Tama po, meron po yung orthosis. Yung orthosis, plastic po siya. Yung plastic kasi na yun, yun din yung ginamolde namin para dun sa stump ng mga yung socket ng prosthetic. Plastic din yun na nakamolde, di ba? So, pwede rin i-molde dun sa paa yun. Tapos ang tawag dun, ankle foot orthosis. Pwede siyang tapakan. Kaya magagamit nila paglakad. Kasi yung mga ibang na-stroke yung paa nila, ang problema nila, pag tinapak nila, gumaganyan, yung parang numiliko. Tumatabingi. Hindi siya tumutuwa. Ngayon, kung meron siyang plastic na nakatuwid lang siya lagi, tuwid lang siya, hindi siya liliko kasi hindi siya makakaliko eh. Kumbaga, pinix mo siya. At natatanggal yun, pwede siyang tanggalin, pwede siyang removable. So, pag matutulog siya, pwede na niya tanggalin. Pag maglalakad siya, ay susuot niya. Unlike na talagang weak pa yung legs niya. Maglakad kasi yung common problema po sa stroke na may spasticity, yung paa nila bumabaksak. Kaya yung parang iaangat pa nila yung iaangat pa nila yung hips nila. Hips. O yung puwet nila, iaangat pa para makalusok siya paharap. So, pag meron siyang ganon, isa-slide lang niya pa diretso. Hindi na niya kailangan para lumusong siya, kailangan niyang i-slide na lang paharap. Hindi na niya kailangan iangat yung puwet niya. Mas madali sa kanila maglakad. Bibilis sila maglakad. So, hindi sa limitado sa mga naputulan ng paa. Meron tayong mga pasyente na may cerebral palsy, mga bata, na kapag avail sila ng therapy doon. Pwede din yung mga stroke patients, yung mga spinal cord injury patients, mga nahihirapan gumalaw, yung mga transverse myelitis, na nakakakuha sila ng libreng therapy doon. So you just have to bring your patient there. So meron po tayong screening noon, Monday, Wednesday, and Friday. Yung doctor po natin nandiyan po ako. So morning
yung schedule natin, 8 to 12. Yung mga binigay ko pong number, pwede nila tawagan. Kasi minsan, syempre, wala yung doktor na meron kayo. Kanunwari ako, nag-medical mission ako. Paminsan-minsan, wala talaga ako doon. I-announce naman yun. So, maganda talaga, itatawag niyo muna bago kayo pumunta, lalo na kung medyo malayo yung pinanggagalingan nyo. Kahit days before naman, malalaman naman po yung schedule. Doc, ano pa kaya ang mga services nyo na maaaring maliban pa dun sa mga nabanggit nyo, meron pa? May iba pa? Yung sa foundation po natin, so yun nga, yung e-consulta, libreng consultation, for prevention naman yun. So, nag-screening tayo for fasting blood sugar, HbS1c, ini-examine din natin sila kung kailangan nila ng x-ray, kung ano kailangan laboratory, pagagawa din natin doon. Through PhilHealth din, covered din po siya. Yun po. Tapos the other services from the other department naman, yung sa ophthalmology department, libreng patingin sa mata. So, libre din na operasyon. So, yung mga pogita, pogita, katarata, kahit po yung mga yung mga sa retina, glaucoma, pwede po sila tingnan na ating ophthalmologist libre po. May mga po sila doon, may mga pang-test sila doon sa mata. So, libre din po yun, Monday to Friday po siya. Pati rin po yung optometry, yung mga gumagawa po ng salamin, may available din po tayo doon. So, I think yung nasa optometry, libre yung consultation para i-check yung grado, pero yung doon sa lens ata may konting bayad, pero hindi naman po siya mahal. Tapos yung frame po, libre po siya. Kung may magugustuhan na frame yung pasyente, pwede rin sila magdala ng frame nila doon, tapos yung lens lang yung gagawin. Pero very minimal lang po yung binabayaran. Tapos meron din po tayong ENT, yung sa gumagawa po ng operation, sa pati sa tenga, chine-check din nila. At meron din silang yung for hearing aid sa mga bata, meron sila. Yung sa matanda, libre po yung sa bata. Yung sa matanda lang po yung outsourced. Depende kung saan makakuha yung pasyente ng mga implants o ng sponsor. Pero yung sa bata po meron. Yung mga pambata natin na hearing aid. From 2 years old to 12 years old po. 2 to 12 years old po yung hearing aid. Usually yan, i-consult muna para ma-establish yung status, para wala masyadong para ma-prepare. Kaya i-consult muna yung mga taga nakikinig sa atin ngayon. Mag-ano muna kayo na i-consult para ma-evaluate muna kayo para magiging madali na yung smooth sailing na yung pagdating doon. Ganyan po talaga, Sir Hill. Kumbaga kahit sa ophthalmology, bago sila magpa-opera, syempre, cardiac clearance. So, sa e-consulta talaga ang baksak nila. Very good. Or yung sa mga magpa-opera ng mga cleft lip and palate, dadaan din po sila sa laboratory. So, e-consulta talaga muna. Okay. Tapos doon, mare-refer natin sila. Kung meron mga services na kailangan na wala po doon sa amin, kumari cardiology, kailangan 2D echo or mga special test, ay re-refer na po namin sila sa labas. So usually po, dahil nasa Pampanga kami, ang re-referan namin, yung wala ding bayad, yung JBL Hospital. So that's the Central Luzon hub ng mga ating public general hospital. Ano naman ma-advise mo sa itong mga may problema nito? Paano naman maiwasan? Halimbawa, magsimula tayo sa diabetic. Ano naman mga advice ninyo para hindi sila darating dito sa prosthetic na yan? Paano iwasan nila? Mayroon kayong advocacy din natin yan yung for awareness ng mga tao na kailangan po talaga natin kailangan po talaga natin siyang turuan na mag-monitor. Kasi ang pinaka-common na nabubutulan ng paa is secondary to disease. So, diabetes, tsaka yung paninigarilyo, yung Buerger's disease. Yung Buerger's disease, tsaka yung may mga problem po sa circulation. Cholesterol. So, monitor natin yan at ipiprevent natin sila. Tuturuan sila natin na iwasan yung paninigarilyo. Pangalawa naman is
Iwasan yung mga matatamis at mag-monitor po ng blood sugar. Kapag nasa 40 years old, once a year po. Tapos kung mataas po siya, dapat every 3 to 6 months na mo-monitor. Pag mag-take, i-refer natin sa diabetologist, endocrinologist, or para makontrol yung blood sugar. Diet and exercise, yan, importante. Kailangan natin siyang matutunan na ituro talaga. Regular diet and exercise ang important pag alam na natin na may mga risk factors, di ba? Namamana rin yan sa pamilya, di ba? Kung may mga parents kayo na diabetic, malamang balang araw pwede rin kayo maging diabetic, kaya monitor din. So, kaya nga may e-consulta package. Yung e-consulta package kasi pwede kayong bigyan ng libreng laboratory sa ihi, kasi sa ihi pwede lumabas yung asukal, yung sa dugo, yung fasting, tsaka yung HbS1c, yung para makita yung glycosylated sugar. Malaman natin yung nila, yung level of of sugar sa katawan mga 3 months ago or before. So nakikita natin kung may control, may pagbabago, or lumalala. Kaya may advice natin silang mabili. And that's the advice po. Talagang monitoring, exercise, lifestyle change, kung naninigarilyo, iwasan. Tsaka yung mga profession po na yung laging nakaupo or nakatayo. Napakadami po niyan. Hindi nila alam, nagkakaroon ng circulation problem na. Kung mga mahilig po sa mga fast food, tumataas yung cholesterol, nag-i-impede po sa circulation po ng vascular system. So, peripheral vascular disease naman. So, ayun, namomonitor yun through Doppler ultrasound. Wala tayo nun, specialized test yun. So, mare-refer natin sila dun sa mga hospitals na may available na ganun service. At mapiprevent din kasi mabibigyan na natin sila ng mga gamot para dun, kontra dun.